Okay, good morning people. Nandito na ba lahat? Ilan na kayo? 26. Okay, so announcement muna people. So since wala tayong pasok on Wednesday, no, since yun ay puro ko since, no? Dahil yun ay palitan natin ng dahil. Dahil yun ay Chinese New Year. Okay, so yung susunod na discussion natin is on Monday na, no, next week. Tapos yung quiz natin ay Wednesday, no, Wednesday. So kung ano yung ma-discuss natin today and next Monday, yun yung i-quiz natin on Wednesday. Then after ng quiz natin on Wednesday, we will continue our discussion no na cardiac enzymes naman. Okay, maliwanag tayo doon. So goods na tayo doon. So tayo ay 27 na. So since 27 na tayo, mag-start na tayo ng ating online class para matapos natin siya lahat ngayong araw. Okay. Sige. Na-send ko na. Hindi ko pa na-send, no? Biliher mo sa yung schedule natin ng Lek and Lab. No? Hindi ko pa na-send sa'yo, no? Yes po, hindi ko po. Sige, send ko na lang sa'yo, ha? After ng class natin. Okay, so kita na. Kita na yung screen. Okay na? Sige, we'll start. Okay. So today, we will be discussing yung liver function. So under liver function, nandiyan yung mga topics natin about yan. It's anatomy and physiology, biochem function, diseases, and its laboratory test. No? So, bakit ba natin dinidiscuss ang liver in clinical chemistry? Okay? So, bakit ba natin siya dinidiscuss? Ano bang importance, okay, ng liver sa clinical chemistry? So, let us first review yung basic anatomy and physiology of the liver to further understand why liver is discussed in this subject, no? So, liver. Okay, liver is located in the upper right quadrant of our abdomen. Based on this image, we can see na liver has two lobes, no? So, meron siyang right, large lobe, and left, smaller lobe. Okay? So, regardless of their size, iisa lang din naman yung function niya. Nagkataon lang talaga na ganyan yung kanyang itsura for some reasons. Okay? So, what else? We can also notice itong ligament na to, no, in between yung right and left lobes ng liver natin. And that is called as falciform ligament. Okay? So, wala namang pinagkaiba yung function ng part na yan ng liver. Pare-parehas pa rin naman sila ng function. Nagkataon lang talaga na ganyan ng kanyang itsura. Okay? So, ngayon, as medical technologies, we need to explain, no, yung parts ng liver. So, paano natin ma-explain yung molecular parts or molecular functions or parts na lang. Okay, molecular parts ng liver. Okay, so paano natin explain yan? So, kailangan natin yan i-slice, okay, and then stain na natin yan, lagay natin sa glass slides, then view under the microscope. So, sa histology subject ninyo, I hope nakita nyo na yung image ng liver, no? So, ano bang itsura ng liver under the microscope? So, yung itsura ng liver under the microscope ay ganyan. Okay, medyo malabo lang yung picture na nakuha ko. Okay, medyo malabo lang yung picture na nakuha ko, but I hope nakita nyo na to first hand, no, sa school. So, ano bang itsura niyan? Kung makikita nyo yan or kung maaalala nyo yan, okay, no laboratory time yun ng histology, mai-imagine nyo na para siyang hexagon, di ba? Yung parang may kanya-kanya silang eyelet dyan, no, na parang hexagon ang shape, no? So, yung mga hexagon na yun, hexagon shape na yun, yun yung tinatawag nating lobules, which are the basic functional unit of the liver, yung mga hepatic lobules na yan. Yung hepatic lobules na yan, malamang nandyan yung mga hepatocytes. And then, ano pang makikita natin sa slide na ito? Ayan, merong mga parang spaces, no? In between, yung puti-puti na yan. Yan yung tinatawag nating sinusoids, no? Sinusoids. So, kung i-imagine natin yung itsura ng
lobules, no, ng hepatic lobules ng magandang itsura katulad niyan, yung ideal na itsura niya. So ganito ang itsura niya, class. So you can see para siyang hexagon, no? Parang hexagon yung itsura niya kasi meron siyang 6 corners, no? Meron siyang 6 corners. In those corners, no, meron siyang tatlong vessels, no? Mga tatlong blood vessels. So ano na yung mga blood vessels na yan? Nandiyan yung hepatic artery, portal vein, and then bile duct, yung kulay green na yan, yung bile duct na yan. So collectively, they are called as portal triad, no? So yung portal triad na yan, okay, yung mga dugo dyan, okay, madidrain dito sa tinatawag nating central vein. So based on this image alone, okay, based on this image alone, we can say that our liver is highly vasculature. Okay, so ibig sabihin marami siyang blood vessels. Ibig sabihin maraming dugo, okay, ang dumadaloy dito sa atay. So once na ang patient, kunyari sabihin natin, yung patient ay na aksidente, no? Na tamaan yung kanyang atay. Ano mangyayari dun sa patient na yun? Mataas ang kanyang bleeding tendency. Okay? Bakit mataas ang bleeding tendency? Based on this image alone, people, masyadong maraming blood vessels ang nasa liver. Okay? So, kapag mataas or madami yung blood vessels dyan sa liver na yan at tatamaan yung liver niya, magbi-bleed to death yan. So, kailangan niya kaagad ng blood transfusion. Okay? So, yan, maraming blood vessels dyan. Okay, so since maraming blood vessels dyan, maraming dugong dumadaloy dyan. Meaning to say, okay, pwede nating sabihin na aside from kidneys, no, aside from kidneys, our liver can also help doon sa filtration, no, blood filtration sa system natin. So, meron siyang filtering capacity. Okay? Si liver. So, dalawa sila ni kidney, no? Dalawa sila ni kidney na can filter out yung mga waste product sa body natin. So, si liver tsaka si kidney. But majority of the filtration, ayan, si kidney ang bahala dyan. Pero etong si liver, meron din siyang somehow kaunting filtering capacity. Okay? So, since meron siyang filtering capacity, ano namang relationship niyan sa clinical chemistry? So, since ang clinical chemistry, we are handling or analyzing analytes, no, in the body, no? So, merong part si liver doon. So, paano natin malalaman na tumaas yung ganitong analyte or bumaba tong ganitong analyte? Meron din palang meron din palang role si liver kung bakit tumaas or bumaba yung ganitong analyte. Kaya natin siya inaaral. Okay? Para ma-correlate natin appropriately kung ano nangyari doon sa analyte na yun sa patient natin. So, yan lang naman yung brief anatomy and physiology discussion natin. So, let's proceed sa basic function, no? Basic function ng liver. So there are 4 biochemical function of the liver, no? So there are 4 biochemical function of the liver. Number 1 is its synthetic function. So when you say synthetic function, it is the ability of the liver to produce, no? Produce molecules, no? Bakit siya pinoproduce ng liver natin? Kasi nga kailangan natin yan. Hindi naman yan gagawin ng atay mo kung hindi yan kailangan sa sistema mo. So, kailangan natin siya. Okay? Kailangan natin siya. So, number 1 na napoproduce ng liver natin is the number 1, okay? Number 1 macromolecule produced by our liver is the plasma proteins, no? Plasma proteins. Tandaan, people, all proteins are produced in the liver except immunoglobulins and hemoglobin, ano? So, adult hemoglobin to be specific. Okay? So, all proteins are produced in the liver except immunoglobulins and adult hemoglobin. So, meaning to say, lahat ng protein sa katawan mo, sa buong pagkatao ay gawa yan ng liver. Especially, no,
Especially albumin. Ayan. Okay? Especially albumin. So, bakit ba tayo gumagawa ng sarili nating albumin sa system? Kasi nga, the main function, one of the main function of albumin is to maintain yung oncotic pressure. So, what is oncotic pressure? O, ito na-discuss na natin to sa CC1, no? So, ulitin na lang natin. So, what is oncotic pressure? Yan yung pressure sa blood vessel natin. So, imagine na ito yung blood vessel. Yan yung blood vessel. So, sa gitna, dito dumadalo yung dugo. Okay? So, ibig sabihin, merong force, okay, na-exert dito sa blood vessel na yan. So, yung force na yon coming from the blood flow, okay, ay outward, no? Palabas siya. Okay? So, since palabas yan, ganito yung arrow natin. Yan, palabas. Ngayon, meron ding force, no, na ine-exert coming from the outside environment, no? Outside na ng blood vessel yan. So, yung force na yon papaloob naman siya. Kaya yung direction niya ay ganyan. So, contradicting, no? Yung forces in between ng blood vessels. So, since nagkokontrahan yung force na yan, okay? Nagkokontrahan yung force na yan, it maintains the structural integrity of the blood vessel. So, anong analyte? Okay? Anong molecule ang responsible in maintaining this blood vessel integrity? That is albumin. So, kailangan natin yung albumin na yun to maintain the integrity of the blood vessel. No? Kailangan kasi hindi yan liliit. Okay? Pag lumiit yan, wala lang mag-flow na dugo dyan. Okay? Mababarahan na siya. Okay? Or sabihin natin, lumiit yan kasi walang nag-flow na dugo. Okay? So, ibig sabihin, walang nag-flow na dugo, ibig sabihin, mababa yung pressure. Okay? Doon sa dugo. Kaya siya hindi nag-flow. Baka mababa yung albumin. Okay? So, kailangan natin yung albumin. So, ngayon, nagkakaroon ng problema dyan yung iba, no? Yung ibang tao na iba yung kanilang diet. Diba? Daming klase ng diet na present ngayon. Diba? May mga pescatarian, vegans, vegetarian, Mediterranean, keto, kung ano-ano pa. Okay? So, kanya-kanyang trip yan kung anong gusto yung diet ang i-follow. Basta ang mahalaga, no, ang mahalaga ay importante. Char. Okay, ang mahalaga ay tawag dito balance, no? Balance lahat. So, dapat kumakain tayo ng meat, kumakain tayo ng vegetables, fruits, tapos well-hydrated tayo ng tubig, no? So, bakit ganon? Bakit kailangan balance? Hindi po pwedeng puro plant-based lang. Kasi kung mapapansin nyo, class, yung mga taong plant-based diet, anong nangyayari sa kanila pag plant-based diet? Mapapansin nyo, di ba, lahat sila mapayat, no? Bakit sila mapayat? Kasi, yung body nila, okay, kumukuha ng protein doon sa kanilang muscle. Okay? Kung hahawakan mo yung katawan mo ngayon, di ba, punong-puno ka naman ng muscle. Aside sa buto, majority ng katawan mo ay muscle. So, yung muscle na yan, kapag ginamit natin yan, okay, yung ibang muscle tissue dyan masisira. So, to repair yung ibang muscle tissue na nasira, kailangan natin kumain ng muscle din, okay, ng protein din, para, magkaroon ng repair, okay, doon sa mga area na yon ng body natin. Ngayon, kapag ang tao ay puro plant-based lang yung kinakain, walang protein source. So, saan kukuha ng protein source? Doon lang sa mismong muscle nila, kaya sila medyo payat. Okay? So, medyo payat sila kasi wala silang protein source. Though may protein din naman ng plants, pero hindi siya ganun kadami. Okay? Wala siya doon sa optimum level ng protein na makukuha sa animal source. No? So, yun. Kaya sila medyo payat. And medyo harmful din yun in the long run. No? So, dapat balanced diet lang talaga. Balanced diet. Okay? So, next, carbohydrates. Class, naka-quote and quote po ang carbohydrates natin dito. Ayan, no? Naka-quote and quote ang carbohydrates. So, bakit naka-quote and quote ang carbohydrates natin? Class, ano lang po ba ang living creatures na capable to
produce carbohydrates? Anong living creature lang po ang kayang gumawa ng carbohydrates? Open mic tayo, people. Plants po ba? Okay, very good. Plants lang, no? Not unless i-identify mo yung sarili mo as plant o baka kaya mo nang gumawa ng sarili mong starch or ng carbohydrates. Okay? Plants lang ang may capability to produce carbohydrates. So, ma'am, bakit in-include mo pa dyan sa synthetic function ng liver? Okay, naka-quote and quote nga siya. Okay? Naka-quote and quote siya. So, in a way, kaya din naman natin quote and quote, create, no? Quote and quote, create ng glucose or ng carbohydrate from our stored energy known as glycogen. 'Di ba yung stored energy nating glycogen, saan yan nangyayari? Saan yan nakastore? Nakastore yan sa liver. So, whenever needed, yung glycogen na yan, okay, mako-convert into glucose inside our liver. So, in a way, parang sinisynthesize or pinoproduce din natin yung glucose na yan, but from other sources, no? From our stored energy, and that is glycogen. Tandaan, class, hindi tayo nagpo-produce ng mismong glucose, no? Hindi natin kaya yon, hindi natin kaya mag-photosynthesis, mga halaman lang yan, at unless kung halaman ka na din, okay? So, kung hindi ka naman halaman, okay, hindi mo kaya, okay, gumawa ng glucose, mga plants lang yan. So, kaya lang natin maka-convert, no? Kaya natin ma-convert yung glycogen into glucose. So, yun yung part na yan sa synthetic function. Next is lipids. Ayan. Lipids. So, among the analytes under lipid profile, no, etong si cholesterol ang pinaka-importante na napoproduce ng liver natin. Okay? Kasi gamit natin yan for cell membrane, ano, and then steroid hormones, no? Sa steroid hormones. Primary compound yan ng mga yan. Okay? So, ibig sabihin yung cholesterol, kailangan ng sistema natin yan. Hindi pwedeng wala. Okay? Kasi kapag walang cholesterol dyan, madidisintegrate tayo. Okay? So, kailangan natin ng cholesterol. Imagine, cell membrane, lahat ng buong mong pagkatao ay composed ng cells. So, kapag walang cholesterol, yung mga cell membrane na yan, wala, madidisintegrate tayo. Ay, madidisintegrate ka. So, kailangan natin ng cholesterol. Meaning to say, okay, since majority ng cholesterol ay galing sa liver, kapag tumaas ang cholesterol level mo sa lipid profile, ibig sabihin, hindi yun dahil sa diet. Hindi yun dahil lang favorite mong pagkain ay crispy pata, adobong taba ng baboy, kung ano-ano pang puro taba, o lumalaklak ka dyan ng cooking oil or whatsoever, bala ka sa kung anong trip mo. Okay? So, hindi dahil doon tumataas yung cholesterol, kundi dahil sa sa metabolic abnormality or metabolic alteration na nangyayari sa atay. Okay? Kasi tandaan, majority ng cholesterol ay galing sa atay, hindi galing sa diet. Okay? Hindi galing sa diet. Kaya hindi kailangan i-correct natin. Kailangan i-correct natin na, ay, Mars, mataas ang cholesterol mo, maghinay-hinay ka sa mga baboy, ganyan-ganyan. Actually, hindi naman. Kasi, sabihin natin, 5 to 10% lang yung cholesterol coming from the diet. Majority niya ay sa liver. Okay? So, hindi food yung reason kung bakit tumataas yung cholesterol. Yung mismong function ng liver. Okay? Yung may problema. Ngayon, kung mataas talaga ang cholesterol mo, ano ang pwede mong gawin? Okay? Para bumaba yung cholesterol levels mo. Okay? Para bumaba yung cholesterol levels mo, dapat i-limit mo or babaan mo yung consumption ng carbohydrates. Okay? Kailangan babaan mo yung consumption ng carbohydrates. Kanin, rice, sana sasabihin ko, no? Kanin, tinapay, soft drinks, milk tea, or whatsoever. Lahat ng carb source, no? Pag binabaan mo yan, okay, susunod yung pagbaba ng cholesterol levels mo. Bakit ganon? Okay, bakit ganon? Somehow kasi may relationship yan sa metabolism ng glucose, okay, sa liver.
tsaka yung metabolism ng production ng cholesterol. Somehow related sila. Okay? Kaya kailangan para hindi overwhelmed yung liver to digest yung carbohydrates, no? Para hindi siya ma-overwhelm to digest yung carbohydrates, hindi rin siya ma-overwhelm to produce cholesterol. Kailangan babaan mo yung carbohydrate intake mo para sumunod yung cholesterol. So, it takes time, hindi siya kaagad-agad. Okay, it takes time. Okay, pero kapag sobrang mataas na talaga yung cholesterol, ibig sabihin talaga may problema na yung liver, kailangan na ng maintenance. Okay, maintenance na ang ang sagot. Okay, so again, ang major synthetic function ng liver natin, ayan, gumagawa yung liver natin ng all proteins except, ano nga yung except natin dito? Immunoglobulins po. And? Adult hemoglobin. Okay, adult hemoglobin. Okay, so lahat lahat, especially yung albumin. Then carbohydrates, quote and quote, hindi naman natin ginagawa, but we can convert, no, yung glycogen into glucose, no, sa ating liver. Then lipids, particularly yan ng cholesterol. So the rest, yung lipoproteins nga, so lipid combination yan ng proteins, then clotting factors, enzymes, and other ketone bodies. So yan na yun. So next. Okay, so ano naman ito? Another function of our liver, ayan, yung excretory and secretory function ng liver. So ang liver nga natin, sabi ko sa inyo kanina, parang kidney din yan. Can filter out yung mga waste products sa body. So anong waste yung nafi-filter ng liver natin, and that is bilirubin. Okay? So, ayan yun, bilirubin. So, saan ba galing ang bilirubin? Bilirubin comes from the catabolism of hemoglobin. Hemoglobin, saan ba galing ang hemoglobin? Sa loob ng red blood cells. So, ideally speaking, normally speaking, hemoglobin should be inside the red blood cells. However, meron lang lifespan ng red blood cells. Anong lifespan ng red blood cells natin? 120 days lang. Then, after 120 days, magla-lyse na yan. Okay? Mag-hemolyze na yan. So, it may be intravascular hemolysis or extravascular hemolysis. So, bahala na ang hima, subject ninyo to explain this one. Okay? Basta ganyan lang muna siya. Okay? So, after hemolysis, ano mangyayari? Lalabas si hemoglobin. Ngayon, diba sabi natin, normally speaking, dapat nasa loob ng red blood cell ang hemoglobin. Once na nasa labas na yan, okay, ng circulation, nasa plasma na yung hemoglobin, abnormal na yon, okay? Abnormal na siya. Hindi siya dapat nasa labas, dapat nasa loob siya. So since abnormal yan, okay, toxic yan sa mga tissues natin, okay? Toxic yan sa mga tissues natin. So since toxic yan, anong gagawin ni liver? Kailangan i-convert ni liver yan into a lesser toxic substance. So paano yung procedure? Paano yung pathway ng conversion ng hemoglobin into a lesser toxic substance para ma-release natin yan sa system natin? Okay? Ano mangyayari kay hemoglobin? Hemoglobin will dissociate into two, the heme and the globin. Tandaan, ang globin nga, okay? Yan ay protein, okay? Since yan ay protein, okay? Di ba ang protein, importante yan sa system natin. Kailangan natin ng protein. So, anong gagawin kay globin? Mare-recycle yan. It will go back to the amino acid pool for recycling. Okay? Mare-recycle yan kasi pwede pa natin yan gamitin. Si heme ang mag-undergo ng process. So, upon the action of heme oxygenase, it will then be converted into biliverdin. So, after conversion to biliverdin, with the help of biliverdin reductase, it will then be converted into bilirubin. Okay? Bilirubin. What type of bilirubin? Water insoluble bilirubin. So when you say water insoluble bilirubin, hindi siya nadidissolve sa water, hindi siya nadidissolve sa plasma. Since hindi siya dissolve sa plasma, lulutang-lutang lang yan sa plasma. Hindi siya makakapunta sa liver. So, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya sumakay ng cab. Okay? Kailangan niya ng transport. Okay? So, ano yung major transport protein natin? Ano yung major transport protein? Albumin. Okay, albumin. Okay, so yung major transport protein natin ay albumin. So, kukunin ni albumin, itong si water insoluble bilirubin,
para ma-deliver niya yan inside the liver. Okay? So, yung water-insoluble bilirubin, since nasa loob na siya ng liver, okay, with the help of UDPG, okay? Ano yung UDPG? Uridyl diphosphoglucuronic acid. Ayan. It will then be converted into water-soluble bilirubin. Okay? So, ibig sabihin, kaya na niya mag-isa without the help of albumin. Okay? So, kaya na niyang lumutang-lutang sa plasma. Okay? So, pwede na siyang pumunta sa intestine, and with the help of bacteria inside the intestine, it will then be converted into urobilinogen and then excreted sa feces in the form of stercobilin. So, pwede rin siya pumunta sa kidneys. Okay? So, yung bilirubin 2 or yung water-soluble bilirubin, ayan, will then be converted into urobilin and excreted sa urine. So, yun yung nangyayari sa hemoglobin, no? Kapag nakatabolize na siya into bilirubin. Tandaan, okay? Catabolism ng hemoglobin, ang end product ay bilirubin. Ang catabolism ng bilirubin, ang end product ay stercobilin or urobilin. Depende kung saan siya napunta. Okay? Okay? So, okay na tayo dyan. So, yan yung excretory function ng liver. Okay, so next. Okay, sorry. Okay, next. Okay. So, next. Ito yung mga other terminologies natin for our bilirubin. Tandaan, we have two types of bilirubin. Tama? Yung na-mention natin kanina, yung water-insoluble and then water-soluble bilirubin. Okay? So, sa water-insoluble bilirubin, it can also be called as unconjugated bilirubin kasi wala pa yan sa liver, hindi pa siya nako-conjugate. We can also call it as B1. Pwede rin non-polar, indirect, hemobilirubin, slow-reacting, or pre-hepatic bilirubin. So, yung water-soluble bilirubin natin can also be called as conjugated bilirubin or B2, polar, direct, cholebilirubin, fast-reacting, or post-hepatic obstructive, or regurgitative bilirubin. Pwede rin yung hepatic, but most of the time, post-hepatic yung tawag sa kanya. Okay? Okay, so okay ka na. Okay, so nakadalawang biochemical function na tayo ng liver. Ano yung dalawang biochemical function na na-discuss na natin? Excretion and secretion po. Tapos, Tsaka? Synthetic function po. Okay, tsaka synthetic function. So, okay na tayo dyan. Okay, so let's proceed now with the other biochemical function of the liver. And that is the metabolism or metabolic or storage property ng liver. So, start tayo dito sa baba, yung pinakababa, yung sa proteins. Again, all proteins, no? All proteins are produced in the liver except immunoglobulin and adult hemoglobin. So, itong adult hemoglobin madidiscuss sa inyo sa hematology. And then, yung immunoglobulin ay madidiscuss sa inyo sa immunosero. So, hindi ko na itatouch yan. Ha? Okay, so basta, tandaan, lahat ng masabing protein, lahat yan ay galing sa liver, except lang dyan sa dalawa na yan. Okay, some proteins din naman galing sa ibang tissue, but majority kasi, no, like 95% ng protein natin sa katawan ay galing talaga sa liver. Okay, so next, lipids. O, ito na-mention na natin to kanina, di ba? Cholesterol, okay, na may metabolize natin, no, store, o ginagawa ng liver. Itong si triglyceride, ito yung main star natin sa lipids in terms of metabolism. Si triglyceride kasi class ay galing sa diet. Kaya nga sa lipid profile natin, di ba? Lahat ng analytes doon kaya ng walang fasting. Pero lang kay triglyceride. Kasi after eating, di ba, may mga fats, no? Yung fats na yan, ida-digest ni liver with the help of bile coming from the gallbladder, no, through the bile duct, no, ida-digest yung fats into a simpler form. Okay, ang simpler form ng fats natin, ayan, triacyl glycerol or triglycerides. Okay, para ma-digest siya further and then ma-use siya as energy whenever needed. Okay? So, yan. Dito yan nangyayari sa liver. And then, phospholipids. No? Yung phospholipids naman, lipids combination ng phosphate. And lastly, yung carbohydrates. So, yung carbohydrates nga, class, hindi natin yan napuproduce. Halaman lang nakagawa yan. So, anong ginagawa ng atay natin yun sa carbohydrates na yan? So, it will undergo several processes, no? Pathways. So, namely, po pwede yung magkaroon ng
glycogenesis, itong gluconeogenesis, hindi naman siya sugar per se, no, coming from non-protein source naman yan. Pero nako-convert yan into what? Into sugar or energy. Okay? Okay, so yun. So yun yung nangyayari lahat yan nangyayari sa liver. And lastly, ano pang important function ng liver natin? Yan, detoxification process. Tandaan class, sa lahat ng internal organs natin, no? Sa lahat ng internal organs natin, si liver lang ang merong capacity to detoxify yung mga kinain natin or ininom natin or kung ano mang in-intake natin by mouth. No, siya lang ang may kakayahan dyan. Kaya nga yan yung tinatawag nating first pass effect, no? First pass effect. Ano ibig sabihin ng first pass effect or first pass? Yun, first pass effect nga. So, yan ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, first pass nga, dyan unang dumadaan. Kumbaga, si liver yung nagfi-filter. Okay, lahat ng ini-intake natin. So, siya magsasabi kung toxic yan or hindi. Pag yan ay toxic or harmful, kino-convert niya yan into a lesser harmful substance na po pwedeng may gamit ng katawan and then may excrete via kidney or feces or sa intestine natin. Okay, so siya ang unang makakaalam kung toxic yan or hindi. Okay, so siya lang. Kaya yung mga no-mokel people dyan, magbago na kayo. Okay? Magbagong buhay na kayo. Kasi pag nasira ang liver, wala na. Wala nang mag-i-screen kung toxic or hindi toxic yung mga ini-intake ninyo. So, ano mangyayari? Domino effect na yan. Since walang nag-i-screen kung yan ay toxic or hindi, purong toxic lang yung papasok sa sistema and then masisira yung ibang internal organs kasi nga wala nag-i-screen kasi sira yung liver. Okay, so yun yung tinatawag nating first pass effect. So tapos na tayo ngayon sa mga biochemical function, no? Sa mga biochemical function ng liver. Let's proceed now to the diseases related doon sa biochemical function ng liver or function mismo ng liver. So, malalaman natin, class, kung may sira ang liver ng isang tao kapag sila ay madilaw. Okay, yung yellowish discoloration of the skin is called as jaundice, no? Jaundice yan. Okay? So, yung jaundice, meron 3 reason yan. Okay? Hindi laging sa atay lang. So, there are various reasons. Depende. Okay, sa sitwasyon. So, pwedeng sabihin natin pre-hepatic jaundice, hepatic jaundice, or post-hepatic jaundice. So, when you say pre-hepatic jaundice, meaning to say, okay, pag sinabi mong pre-hepatic jaundice, ibig sabihin yan, hindi liver ang problema. Okay? Ano ang problema? Doon sa hemoglobin catabolism. Okay? May problema sa hemoglobin catabolism. In this case, ayan, merong hemolytic anemia yung pasyente. Okay? Yung hemolytic anemia, i-discuss yan sa inyo sa HEMA 1. Okay? Maraming cause ng hemolytic anemia. Basta ang common denominator dyan ay merong anemia, anemic yung pasyente, mababa ang red blood cell niya kasi mataas ang rate ng kanyang hemolysis. Okay? So, since mataas ang rate ng hemolysis, sabi ko nga sa inyo kanina, ang bilirubin, ang hemoglobin, yan. Ang hemoglobin supposedly nasa loob ng RBCs. Okay, kapag yan ay nasa labas na ng RBCs, ibig sabihin toxic na yan. Okay, abnormal yan. So, anong gagawin? Kailangan ma-convert yung mga hemoglobin na yun into bilirubin. It's just that in the case of hemolytic anemia, masyadong mabilis yung turnover ng hemoglobin. Okay, masyadong maraming nagla-lyse na RBCs. Okay, so hindi ka agad-agad makaka-compensate yung mga enzymes, okay, to convert hemoglobin into bilirubin. Okay? Tapos, yung bilirubin na yon, okay, sabihin natin na na-convert na, okay, na-convert na, naging bilirubin na siya. Hindi naman makakompensate itong si liver sa dami ng bilirubin 1 na i-convert into bilirubin 2. Overwhelming siya, so sobrang dami. Okay, so ano nangyayari? Si bilirubin ngayon, bilirubin 1, nagsisirculate yan sa dugo, nag-a-attach siya sa mga mucosal linings. Okay? Mucosal linings ng skin. Kaya naninilaw yung
pasyente. Okay? Because increase ang hemolysis. Okay? So, yun yung tinatawag nating prehepatic jaundice. Ayan, ganyan yung itsura. Okay? As in, sobrang dilaw nila. Okay? Okay, so pwede rin naman yung cause ng jaundice ay because of the liver itself. Okay? So, ano nangyari dun sa liver? Di ba sa liver, nangyayari yung conjugation ng B1 into B2. Okay? So, dun nangyayari yung conversion na yan. Okay? So, ano na yung mga sakit under hepatic jaundice? So, number 1, yung Crigler-Najjar syndrome. So, ang clue natin dyan is itong letter C. Kaya nga siya kulay red. Okay? So, ibig sabihin, in Crigler-Najjar syndrome, merong problema sa conjugation. Meaning to say, hindi ma-conjugate yung bilirubin. Alin ang mataas? B1 o B2? B1 po. Okay, B1. Kasi nga, si B1, dapat ma-conjugate siya into B2. So, since mataas yung, since may sira yung conjugation, no, may problema sa conjugation inside the liver, tumataas yung concentration ngayon ng B1. Okay? B1. Okay? So, next, Gilbert's disease. Okay? Gilbert's disease. Ang clue naman natin dyan is itong letter T. Okay? Ano yung T? Transport naman siya. Okay? Transport. So, ibig sabihin, ano nga yung major transport protein natin? Albumin po. Ano nga yung major transport protein natin, people? Albumin. Okay, albumin. So, ngayon, ma'am, may problema ba yan sa albumin? Wala naman siyang ganong problema sa albumin, no? Okay naman siya. So, yung B1, naka-attach dun sa albumin. Yun nga lang yung pagpasok niya, okay, yung pag-transport ng albumin papunta dun sa liver, yun dun nagkakaroon ng problema. Okay, so, ano nangyayari? Hindi ma-convert lahat into B2 or hindi makapasok lahat ng B1 doon sa liver. Sabihin, tumataas yung B1. Kaya nagiging jaundice. And next is yung neonatal physiologic jaundice. As you can see in this image. No? Yan yung baby. Okay? Madilaw-dilaw siya. Okay? So, bakit siya nagiging madilaw? Usually, nangyayari yan class kapag incompatible ang blood type. No? Kunyari, yung tatay, AB. Blood type niya, AB. Yung nanay, blood type O. Okay? So, nabuntis yung nanay. Ganyan. Since ang blood type AB ay dominant gene, no, most likely yung dugo ng anak nila ay AB talaga, hindi siya O. Okay? Kasi dominant gene yung AB. Didiscuss yan sa inyo sa blood bank. Okay? So, nabuntis yung nanay, di ba? Yung blood type ng anak niya ay AB. Si nanay, blood type O, meron siyang antibodies against AB. Okay? So, ano mangyayari? Yung antibodies na yun will attack the blood of the baby. Kaya paglabas ng baby, ayan, ganyan yan. Medyo madilaw-dilaw siya. Bakit siya madilaw-dilaw? Kasi nga, incompatible nila blood type. Sabihin, nagkakaroon ng hemolysis. Okay, nagkakaroon ng hemolysis sa loob pagkawalan ba? Kaya siya nagiging yellowish. Okay? So, hepatic siya kasi na baby pa yan. Okay? Hindi pa fully developed yung kanyang liver. Okay? So, hindi pa niya ma-convert yung bilirubin 1 effectively into bilirubin 2 kasi nga hindi pa fully develop ang kanyang liver. Okay? So next ay ayan. So paano tinitreat yung neonatal jaundice na yan? So papaarawan lang yan. Okay? Kasi ang bilirubin ay photosensitive. No? So papaarawan na yung bata para mag-normalize yung kanyang bilirubin levels. Okay? So, next is Dubin-Johnson syndrome. So, ang naka-highlight natin na letter dyan ay letter D. Ano yung letter D? That is delta bilirubin. Okay? Delta bilirubin. Delta bilirubin. So, what is delta bilirubin? It is a type of bilirubin. Actually, bilirubin 2 attached to albumin. Eh, di ba, sabi natin kanina, ang albumin, naka-attach yan sa bilirubin 1. Okay? Bakit bilirubin 1? Kasi ang bilirubin 1 natin ay water insoluble. Okay? Water insoluble. Hindi siya makamix sa plasma, sa tubig, papunta sa liver. Okay? Hindi siya makamix. So, kailangan niya ng transport protein. In this case, in Dubin-Johnson syndrome, ano nangyayari? So, may problema sa atay yung tao na yan. Okay? Ano nangyayari dun sa atay niya? Okay? Hindi makalabas yung bilirubin 2.
Okay? Hindi makalabas yung bilirubin 2 sa atay. So, ano nangyayari? Nag-overflow yung bilirubin 2. Okay? So, since nag-overflow yung bilirubin 2, pupunta yan ulit sa circulation. Magtatagpo sila ulit ni albumin. Sasabihin ni albumin, oh, bilirubin, nandito ka na naman. Diba? Dinala na kita sa liver. Bakit nandito ka na naman sa circulation? So, anong gagawin ni albumin? Gagawin niya ang kanyang trabaho. Kukunin niya ulit yung si bilirubin na yan. Okay, bilirubin 2. Okay, kukunin niya yan ulit, pabalik sa liver. So, yan yung na-extract nating type ng bilirubin sa dugo. Yung bilirubin at bilirubin 2 attached to albumin. So that is for Dubin-Johnson syndrome. And then lastly, for Rotor syndrome, assignment nyo yan. Ma'am, isasubmit po ba yan next meeting? Hindi po. Assignment, reading assignment. So basahin nyo kung anong problema ng taong may Rotor syndrome. Ang clue natin dyan is yung letter R. Okay, so hanapin nyo kung ano yung R na yan. Okay, sa Rotor syndrome. Okay, reading assignment po yun. Nasa textbook niyo yan. Please read your book. Okay, so last is yung post-hepatic jaundice, no? So ito nga yung itsura nung type ng jaundice, no? So pre-hepatic, ibig sabihin related to hemolysis, hepatic sa liver. Pag post-hepatic, ibig sabihin beyond the liver na yan. Particularly, nandito na yan, after ng liver, dito sa channel na ito, in between gallbladder and liver. So, nangyayari itong post-hepatic jaundice kapag merong gallstone. No? Kapag may mga bato-bato dyan sa litid na iyan, okay, sa vessel na yan, sa channel na yan, okay, hindi makakalabas si B2. So, ibig sabihin, mataas yung bilirubin 2 dyan. Okay? Kaya nagiging jaundice yung patient. Okay? So, okay ka na. So, kapag nagkaroon ng problema, okay, sa atay, okay, tumataas ang bilirubin levels niya. Okay? Maraming reason yan. Okay? Maraming reason yan. So, ang common sign and symptom para malaman mong mataas ang bilirubin ng patient mo ay jaundice. Okay. So, okay ka na dun. So, aside from jaundice, ayan, other types ng diseases related to liver function, ayan, cirrhosis. So, kailan nangyayari ang cirrhosis na yan? Cirrhosis happens if hindi na-treat ng maayos yung hepatitis. So, yung hepatitis natin, dalawa kasi yan, di ba? Pwedeng acute hepatitis, ibig sabihin recent lang. Chronic hepatitis, ibig sabihin matagal na. Okay, so kapag hindi na-address yung hepatitis, it may lead to cirrhosis. So, yan yung common nangyayari sa mga drug and alcohol-related disorders. Yung mga nomokel people nga. Okay, yung mga nomokel people dyan. So, yung mga palaging inom ng inom, class, magbago na kayo. Okay? Bakit? Kasi kapag nag-lead yan into cirrhosis, pag napagod yung atay nyo na mag-detoxify sa inyo, okay, mag-lead yan into cirrhosis. Pag nag-cirrhosis na yan, touch move na yan, mag-aantay ka na lang ng liwanag. Okay? Mag-aantay ka na lang ng liwanag. Kasi hindi na yan magre-regenerate. Unlike kapag nandun sa hepatitis stage, mayroon pa siyang chance na maging normal ulit. Okay? Pero kapag ito, cirrhosis na, wala na. Magantay ka na lang ng liwanag dyan. So, unfortunately, some patients no, na may cirrhosis na nagiging hepatocellular carcinoma siya. So, nagiging cancer. The only treatment for this type of disease ay liver transplant na lang. Kasi wala na magagawa doon sa atay. Yun na yun. Okay? So, liver transplant na lang ang treatment dyan. So, ngayon, speaking of carcinoma, no, so nag-start naman yung carcinoma na yan sa tumor. No? Yung tumor, pwedeng benign, pwedeng malignant. Pag yan ay benign primary, sabihin natin maliit na bukol pa lang, pwede yung operahan, tanggalin ka agad, no? Para okay na. Pero pag yan ay malignant, yan, kailangan matreat siya kaagad, no? Mag-chemotherapy, opera, and all. Kung anumang medication. Huwag lang siya mag-metastasize. Kasi pag nag-metastasize na yan, pag pumunta na yan sa ibang organs, ayun, medyo mahirap na siyang habulin. Pero possible pa rin naman yan basta proactive sa medication. Plus, lahat tayo merong cancer cells, no? Hindi nga lang active yung iba. Okay, unfortunately, yung sa iba nagkaroon ng activation kaya nag-manifest yung cancer. Okay, lahat tayo may cancer cells. So, walang ligtas dyan.
Okay, walang ligtas. May history ban kayo or wala? Walang nakakaligtas dyan. So, ang kalaban kapag cancer kasi, people, is time. Okay, so kailangan alam ninyo yung pakiramdam ng katawan ninyo. Kayo lang ang makakasabi kung may something wrong sa katawan ninyo. Okay, kayo lang makakapagsabi niyan. Okay? So, kung may nararamdaman kayong hindi okay or parang hindi normal, ipa-check nyo na siya kaagad. Kasi ang kalaban sa cancer ay time. Paunahan yan. Okay? Paunahan siya talaga. Kung early stage yan na-detect, much better kasi tawag dito, kailangan mo maging proactive sa treatment, no? Kailangan gawin mo lahat para mahabol, no, na mapigilan yung cancer cells. Kasi sa cancer cells class, rapid ang cell division, di ba? Rapid ang kanyang cell division. So, hindi po pwedeng antayin mo yun, okay? So, kailangan mapuksa agad yung mga cell division nila na yan para hindi na kumalat, no? Pero pag later stage na kasi, pwede pa rin naman siyang magamot. Yun nga lang, mahirap na siyang gamutin, okay? Mahirap siyang gamutin, mahirap siya habulin. Okay? Kasi nga, kumakalat siya. Okay? So, might as well, no, kailangan early detection talaga. Di ba yun naman yung sinasabi ng mga doktor sa cancer, na early detection ang key para hindi mamatay ka agad. No? Kailangan ano mo na siya, ipagamot mo na siya, huwag mo na siya ipagwawalang bahala. Yun kasi yung kinakamatay ng ibang pasyente class, yung pinapatagal. No? So, yun. Next ay Reye syndrome. Okay, ano naman yung Reye syndrome? So, yan yung administration ng aspirin sa mga bata, no, na merong viral infection. So, dapat hindi sila binibigyan ng aspirin kasi nga mga bata ay hindi pa fully developed ang kanilang internal organs, no? So, hindi pa fully developed yun. So, dapat hindi sila binibigyan ng aspirin. Then, ayan, nabanggit na natin yan, drug and alcohol-related disorders. So, okay ka na. Alam mo na yung mga sakit related to liver. So, next na natin ay yung mga laboratory test to assess kung anong function ng liver ang may problema. So, one of the function of our liver is the excretory function. So, to check kung ano yung problema sa excretory function, we need to determine kung ano yung level ng bilirubin. Since itong bilirubin ay part ng laboratory topic natin, i-discuss ko to sa laboratory na, ha? Pero hindi ibig sabihin na hindi to kasama sa lecture. Kasama pa rin siya sa lecture, no? So, para lang hindi ko madoble yung discussion, no, for bilirubin, i-discuss ko na lang din siya sa laboratory. So, kasama pa rin yan sa quiz, kasama pa rin yan sa exam, sa lecture, i-discuss ko lang siya sa lab time. So, ma'am, kasama din po ba yan sa lab namin? Na lab exam, lab quizzes? Yes, kasama din siya sa lab. Kasi parehas lang ng topic, no, ng lecture and laboratory. Mati-discuss din itong si bilirubin. Again, for for isahang discussion, i-discuss ko siya sa lab. Okay? Okay. So, yan, bilirubin testing. Di-discuss natin yan sa lab. Then, next, for synthetic function ng liver, ayan, ang ina-assess natin dyan is yung amount ng albumin, no? So, albumin and other tropa na protein, ayan, na-discuss na yan sa atin nung CC1. So, I will not discuss it anymore. Basta ang system natin, ayan, albumin to assess yung synthetic capability ng liver. Okay? So, pwede rin i-assess yung alpha globulins, PT, total protein, and other tests. Okay? Then, enzymes. Okay? Enzymes sa mga liver diseases, namely ALT, AST, ALP, 5-NT, and then gamma-glutamyl transferase. So, these enzymes will also be discussed dun sa next meetings topic natin about enzymology, no, yung liver enzyme. So, ito madidiscuss ko to ulit doon sa part na yon. So, for now, as is lang muna. Okay? So, ito yung mga enzymes for liver disease. Okay, so that's it for today, people. Are there any questions? Ano po ang questions natin? Questions? Yes po, De Guzman.
Ma'am, clarify ko lang po. Tomorrow po kasi meron po tayong lec. So, magko-quiz po May tayo. lek tayo bukas. Yes May lek po. pala tayo Tapos bukas. lec and lab Kala po. ko Wednesday. Ay, okay. So, since lecture tayo pala, kala ko Wednesday kayo ng lecture ko. Anyway, thank you ah. Okay, so meron tayong lecture pala bukas. So, lecture ulit ako bukas. Continuation lang ng discussion. No? Magdi-discuss ako ulit ng enzymology naman tayo. So, introduction to enzymology na tayo. And then, kung kaya pa ng time, magpo-proceed na tayo sa cardiac enzymes. Then, next week na yung quiz natin. Okay, next week na lang. Next week, Tuesday. No? Next week, Tuesday. So, discuss lang muna tayo for this week. Okay? Okay. Tapos, bukas, magkikita rin tayo bukas. Diba yan? Ay, hindi, joke lang. Ay, oo. Laboratory pala tayo bukas. Ano bang gagawin natin bukas? Ano tayo bukas pala, class? Return demonstration tayo sa syringe bukas. Okay, sa laboratory. So, please bring your tackle box with you. Okay, may mga groupings na kayo dyan and all. So, practice tayo bukas ng syringe. Yes, any questions? Sino ba yung nagtas kamay? Camarilias, yes po. Pati rin po ba sa lab, next week na rin po yung quiz or bukas po? Yung sa lab. Sa lab, wala muna tayong quiz. Ay, ano ba sabi ko last time? Hindi. Magkuquiz na pala tayo. Sorry. Nalilito tuloy ako. Nag-adjust pa. Pasensya naman. Okay, magkuquiz na tayo bukas sa lab. No, yung diniscuss natin last Thursday, ikuquiz na natin yan sa lab bukas. Then, after ng quiz natin, magre-return demonstration tayo ng tawag dito, ng syringe. Okay? Tapos, ang practical exam natin ng syringe ay sa Thursday na. Okay? Sa Thursday na. Syringe lang. Okay? Syringe lang tayo. Okay? Okay. Ano pa pong tanong natin? May tanong pa tayo. Paalala mo sa akin, class rep yung schedule, blah, blah, blah. Kasi mamaya makaligtaan ko na naman i-send sa'yo, ha? Opo, ma'am. Okay, sige. Thank you. Wala na? Questions and all? Goods na tayo? Okay. So, kung goods na tayo, quiz tayo bukas ha sa lab. Please bring your clipboard, ha? Clipboard. Do not forget your clipboard, people. Okay? And then yung tackle box. Okay. So, kung wala na tayong questions, people, thank you for your time and your participation. Dismiss na po tayo. Thank you. Thank you po.